Heyo, what's up mga kapatid? Welcome back ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung naaalala ninyo mga kapatid, no, binigyan natin ng reaction video kahapon, yung gigil ng Amerika mga kapatid dahil matapos no, na magpahayag si President Trump na ipatitigil sa loob ng 90 days ang tariff sa mga bansa maliban sa China na pumatong pa mga kapatid ng 125% ang tariff. Mga tol, gumanti ang China. At ang sabi ng China, eto ayon sa report mga kapatid, eto pakita ko sa inyo. Yan o. Sabi rito, China said it would raise tariffs on US goods to 125%. Tinapatan mga kapatid ng China etong 125% ni Trump na tariff mga kapatid. Talagang umiinit no? Ang labanan ng taripa, kumbaga trade war to, tariffs war mga kapatid na nakakaapekto sa global economy. Pero ang sabi ng China, but would ignore further levies by President Donald Trump because it no longer makes economic sense for importers to buy from America. Ibig sabihin mga tol, after nito 125% mga kapatid, hindi na nila papansinin kung ano pa ang gagawin ni Trump na pagpapatong ulit ng taripa sa mga produkto ng China kasi wala na rin naman daw bibili pa ng mga produkto ng Amerika sa bansa nila. So bakit pa nga naman nila papatungan pa yung 125 na to? Napakalaki nito mga tol. Napakalaking taripa nito, 125% mga kapatid. Pero ang maaapektuhan nito syempre para sa mga export ng China sa US, yung mga produkto nila. Pero sa bansa nila, doon sila makakabawi. Kasi sino nga naman pambibili pa ng mga American product kung 125% na ang tariff mga kapatid, no? Ito panoorin natin, may balita mga tol dito sa eto Sky News, China to raise retaliatory tariffs on US goods to 125%. Gumanti kasi. China hits back at Donald Trump raising tariffs on US goods to 125% from 84. 84 yung nakahapon yung napanood natin As the Asian and US markets plunge. Panoorin natin to mga tol. Now, China says it will raise tariffs on US goods to 125%, in an escalation of the trade war between the world's two biggest economies. Donald Trump's latest tariff on China is 145% to move Beijing. From 125% mga tol, ginawa pa ni Trump na 145% mga tol. Mukhang talagang nanggigigil tong dalawang to sa isa't isa mga kapatid, no? Biruin mo nag-announce ang Amerika na pansamantalang ipopos yung taripa sa mga bansa hindi bababa ng 70 country. No, na pinatawan ng taripa ang ipapatigil muna sa loob ng 3 buwan habang nagsasagawa ng negosasyon kasi mga bansang yun mga tol, imbis na mag-retaliatory sila o imbis na mag-retaliate sila dun sa ipinataw ng Amerika mga tol, ang gusto nila is makipagnegosasyon na lang o makipag-usap sa Amerika. For example mga kapatid dito sa Pilipinas, diba napanood natin kahapon, ang ipapataw sana sa ating taripa is 17% which is mababa na ngayon kumpara natin sa ibang mga bansa Pero syempre, walang ihigit kung zero tariff, di ba? Mas maganda pa rin yun kung zero tariff mga tol at gustong makipag-ugnayan o gustong makipag-usap ng Pilipinas sa Amerika mga kapatid. Pero iba naman kasi itong sitwasyon ng China Malaking bansa rin sila mga tol. Malaking bansa rin sila, higanting bansa rin sila, napakalaki rin ng ekonomiya nila. So imbis na ang gagawin nila is makikipag-usap sa US o makikipagnegosasyon, ang ginawa nila, nag-retaliate sila mga tol, gumanti sila ng taripa at eto na nga, nagbabawian sila ng taripa nitong Amerika mga tol. Diba? Ginawa na yung nakaraan, 104% na ang inabot na taripa ng China. Tapos ginawang 125%. Ngayon, gumanti ang China, ginawang 125% din yung American goods. Gumanti naman ulit ngayon si Trump. Ginawang 145%. My goodness. Ano na nangyayari? Tuloy natin. Beijing has described as trade blackmail. Well, our Asia correspondent Helen Ann Smith is in Beijing for more on this. Helen Ann, great to have you with us. So they have both raised their tariffs now to over 100%. Is that just stopping trade?
Yeah, look, I think trade between the two is pretty much obliterated quite a few days ago. We get to this stage where the numbers don't make a huge amount of difference in terms of the real world impacts. And actually, that's what China pointed to today. Look, today's retaliation is predictable in a sense. Yes, it escalates things, but it does so within relatively predictable parameters. All the way through this trade war, China has wanted to be seen to retaliate, but it's wanted to retaliate to sort of match what Donald Trump has done. And thus is exactly what's happened today. Donald Trump raised things to 125% on Wednesday, and here we are, 125% from China today. Kumbaga pinantayan mga tol eh. Ito yung retaliate ng China. Hindi niya hinagitan eh. Pinantayan niya lang. Pero after nito mga tol, nagsalita naman ulit ang Amerika, natataasan niya pa ulit. The thing that makes China's response today a little different is something that it added in the statement that was put out from the State Council. And in that, it said that at this stage, we're just playing, quote, a numbers game. Essentially, that once you get beyond a certain level, trade has all but ceased anyway, and the numbers don't make all that much difference, whether it's 100%, 200%, 500%, and so on. So China has very specifically said that if Trump raises tariffs further, they will not respond. Oh, yun nga. Yun nabasa natin kanina. Kasi, kumbaga nonsense na rin naman mga kapatid eh. Para na lang sila mga batang nagtatalo-talo eh. Kung sakasakali man, na itataas pa ni Trump, tulad ngayon, itinaas na nga ni Trump, ginawa niya ng 145%. Ano pang sense kung babawi pa ulit ang China at gagawin niyang 150%? Kasi mga tol, over na yun eh. 100% lang mga kapatid, sobra-sobra na yun. Diba? Napakalaking impact na nun sa mga goods. Bakit ka pa bibili ng mga goods na sobra at tinaas ng presyo? Na dating halimbawa nabibili mo lang ng 50 pesos, tapos ngayon magiging 100 plus na. 'Di ba? 'Di ba? Ba't ka pa bibili nun? Eh ngayon mga kapatid, tinaasan ni Trump ng 145, bakit pa papantayan ng China 'yun? Bakit pa sasabayan ng China 'yun? 'Di ba? Eh marami namang kakumpetensya. Ang daming Chinese product mga tol, ang daming mga mas mura. 'Di ba? Eh total mga kapatid, babenta naman sa buong mundo eh. Ang mga Chinese product eh, aminin man natin o hindi mga tol, kahit na sinong mga tao, baka nga may mga made in China kayong appliances sa bahay, di ba? Yung sapatos ninyo, tignan nyo, baka may nakalagay dyan, made in China, o kaya damit, made in China. Di ba? O kaya mga appliances dyan sa bahay, ibang parts niyan, made in China. So a big question about whether they will be able to sort of successfully force something of a stalemate here. It's possible that Trump might want to be seen to have the last word, potentially sort of nominally put up his tariff number again. But the Chinese have said they won't respond. And if they don't, and if that's where we are at, there's something of a truce. And the question then is, within that truce, is it possible that the two sides could come to the negotiating table? The other option is that Trump takes some sort of other measure that really raises the stakes, perhaps moving beyond the tariff trade arena, perhaps some sort of quite punitive economic measure, perhaps something political. If he was to do that, China's made it pretty clear in what they've said today that they would retaliate to that. But of course, if you're in a sort of a tit-for-tat move over more geopolitical issues, then it's sort of much more perilous potential situation. I just want to mention too that Xi Jinping, China's president, actually spoke about this trade war for the first time today. He's been meeting the Spanish Prime Minister here in Beijing, and as part of comments that came to light in conversations with him, he said clearly that China is not afraid of what he called unjust suppression. So I think Yung nga naman, paulit-ulit naman din sinasabi ng China yun. Hindi sila natatakot mga tol. Ang natatandaan pa nga nating sabi, o kahit na anong uri ng digmaan pa man mga kapatid, handa nilang labanan ang Amerika. Sabing ganon, di ba? Napanood na natin yung dati, tariff war, trade war, o kahit na anong uri ng digmaan pa yan, hindi sila natatakot at sasabayan nila ang Amerika. So eto mga kapatid, nakikita natin. Etong dalawang bansang to mga kapatid, pareho pa naman silang giant, higante. Pareho silang malaking ekonomiya mga tol. Ngayon, naggegera sila sa pamamagitan ng taripa. Well, etong gera na to mga tol ay nakakaapekto
no, sa global economy. Ayon din yan sa mga ekonomista, mga tol. Pero sana mga kapatid, wag namang uwi pa sa ano, no, yung gera na talagang nagliliparan na yung mga missile at mga bomba, mga tol. No? Wag naman sanang mauwi pa sa ganun. No sense from China that they're backing down, but what happens next? Really, really interesting and potentially very perilous. So eto mga kapatid, eto panoorin natin to mula sa Net25. Yan o, taripa ng Estados Unidos sa ilang produkto ng China umabot na sa 145%. Grabe, kinumpirma ng White House na umabot na sa 145% ang taripa ng US sa piling produkto galing China. Pili lang naman, hindi naman lahat mga tol, no? Pero 100+%, napakalaking. Kinumpirma naman mismo ng White House na umabot na sa 145% rate ang taripa ng Estados Unidos sa ilang produkto ng China. Sa isang executive order na inilathala nitong Huwebes, nagkaroon ng codification ng pagtaas ng US tariffs na isang hakbang upang ayusin ang mga nakaraang executive order at itugma ito sa kasalukuyang 125% tariff. Ang 125% rate pang taripa ay ang pinakabagong itinakda ni US President Donald Trump. Subalit, hindi pa kasama rito ang mga naunang tariff rate na ipinataw ng Estados Unidos sa China noon. Noong unang termino ni Trump ay nagpataw siya ng 7.5% hanggang 25% tariff sa electronics, furniture, machinery at plastics na galing ng China. Which is yun yung mga malalaking ini-export ng China, mga tol. Yung mga electronics, nako. Diba kung makikita nyo mga tol, kahit sa mga relo. Diba? Ano yan mga tol, marami dyan, mga piyesa niyan, made in China. Mga furnitures, nako, napakamabebenta niyang mga yan. Kaya kung susumahin nila, lumalabas na umaabot na sa 145% tariff ang sinisingil ng Washington sa Beijing. Exempted naman sa panibagong dagdag taripa ang ilang imports kagaya ng copper, mga gamot, lumber, articles, ilang critical minerals at maging ang energy products. So yung mga alam ng Amerika na teka, kailangan natin yan eh. Wala tayong ganyan eh. Wala tayong ipantatapat sa mga produktong yan. So exempted yan sa taripa natin. 'Di ba? Mautak din ng Amerika. Anyway mga kapatid, anong masasabi ninyo dito sa nangyayaring trade war ngayon sa pagitan ng China at Amerika? Sabi ng China, hindi na sila sasagot pa o i-ignore na lang nila o hindi na sila magre-respond pa kung sakasakaling taasan pa ni Trump yung taripa na ipapataw sa kanila. Kasi wala na rin naman daw sense at wala nang bibili ng American product sa 125% na tariff, di ba? No, kung ikaw ay isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.